Ayan, so isa mapagpalang umaga po. Isa mapagpalang hapon. Hapon na pala. Ah, sa ating lahat. Ayan, ngayon po ay magsisimula na naman po ang ating broadcast sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ipagpaumanhin niyo po at ngayon lang po kami nakapag-live ng tanghaling ito. Pero ang importante ay matutuloy ang pagbabroadcast natin sa pamamagitan ng Facebook Live na ito. At kung sino man ang gustong maki-join ay pwede po kayong mag-join dito sa live broadcast namin na to dahil naka-share po ito in public. So anyway, bago pa tayo magsimula ay awit muna tayo sa ating Panginoon bago tayo makapakinig ng kanyang mga salita. So awit tayo sa ating Panginoon. Sa Panginoong Hesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumamay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Amen. So, salamat sa tayo po muli nakaawit. Ngayon naman po, after natin mawit ay paunahan tayo ng ating kapatid na si Sister Mary Jane sa opening prayer, and then siya na rin po yung magbabahagi ng salita ng ating Panginoon bilang ating devotion sa hapon na ito. So, kapatid na Mary Jane. Yan, praise God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa hapon na ito na pinagkalooban mo kami ng pagkakataon upang magbahagi ng inyong banal na salita. Nawa ay may deliver ko ng maayos ang inyong banal na salita at naway palaguin mo ang aming spiritual na buhay at i-bless mo ang bawat nakikinig o nanonood sa live na broadcast namin sa hapon na ito. Pagalingin mo ang bawat may karamdaman, palakasin ang bawat nanghihina at pasayahin niyo po ang mga nalulungkot. At nawa, Panginoon, ay tumimo sa puso't isip ng bawat isa ang inyong mga salita. Nawa din, Panginoon, ay bigyan niyo po ako ng knowledge at ng wisdom upang maibahagi ko ito at iiwas sa distraction ang inyong lingkod at itago mo sa inyong likuran. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ang ating topic ay nagmula sa John chapter 3 verse 16. Siguro ang iba sa inyo
o ang iba sa atin ay pamilyar sa verse na ito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, magkakaroon tayo ng eternal life kung patuloy tayong sasamba, maglilingkod at magpupuri sa ating Panginoon. Amen? At kung patuloy natin siyang pararangalan, dadakilain sa lahat ng kanyang mga ginagawa sapagkat ang Diyos ay mabuti, tapat sa lahat ng panahon. Iwan ka man ng lahat ng tao, ng iyong mga kaibigan, ng lahat ng kapamilya mo, ang Diyos hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kahit ilang beses kang magkamali, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya marapat lang natin siyang papurihan at bigyan ng kagalakan sa panahon na tayo ay magsasamba, sa panahon na tayo ay mag-aaral ng kanyang banal na salita, at dapat nating i-focus ang ating panahon sa kanya. Higit sa anumang bagay, siya ang laging unahin, siya ang laging papurihan, siya ang laging dakilain. Hindi po ang pera, hindi ang lahat ng kayamanan sa mundo, hindi ang mga ari-arian,